Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 941. Oo, young master. Bakit? Naguguluhan ang bodyguard. Hindi niya ginawa. Unawain kung bakit biglang itanong ng batang master ang tanong na iyon. Ang mga sulok ng labi ni Caleb ay hubog paitaas. Saang direksyon? Kung sila ay naglalakad, dapat silang malapit. Hindi sila maaaring lumakad sa malayo. Dahil magiging mahirap makuha ang babaeng iyon, kaya parang magkakaroon ako. Upang malaman na ibahagi. Ang mga bodyguard sa harap niya ay nagpalitan ng sulyap. Lahat sila ay nabalisa. Hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dito. Sabihin mo lang. Ako kung saan siya nagpunta. Nagsalita ulit si Caleb. Naglalakad sila patungo. Kalye ng Cornflower. Tama, mayroong isang sikat na kalye doon na nakakaakit ng maraming mayamang tao. Mayroong maraming mga upscale na kapitbahayan sa paligid doon kung saan maraming mga vilya. Ang isa sa mga bodyguard ay sumagot pagkatapos niyang isipin. Tungkol dito, sa palagay ko ay lubos na malamang na pumunta sila doon upang maglakad-lakad sa paligid ng Waltz Street. Sige. Nakuha mo na. Bumaba ka at magpahinga at makita si Little Jake. Kumuha siya upang bawiin ang ₱1,000,000 mula sa account at hatiin ang pera. Para sa mga nasugatang lalaki. Siguraduhin na lahat kayong magpahinga. Binigyan ni Caleb ang kanyang mga order at nag-recruit ng 3 hanggang 4 na bodyguard bago magmaneho. Bata. Master Caleb, saan tayo pupunta? Sa kotse, tinanong ng isa sa mga bodyguard. Nagbigay ng malamig na ngiti si Caleb. Maghahanap ako ng kapayapaan. Iyon ay mataba. Naguguluhan ng mga bodyguard nang marinig nila ang tugon. Ang kapayapaan ay minamahal ng pisikal. Kagandahan, ngunit wala siyang maraming kaibigan dahil mataba siya. Bilang karagdagan, ang batang Masterpiece Chapman ay walang magandang reputasyon, napakarami. Ang iba pang mga batang masters ay hindi maabala upang makipag-ugnay sa kanya. Gayunpaman, ang pamilyang Chapman ay isang tunay na pamilya ng Blue Blood. Sa lungsod ng Swallow, din. Kilala bilang lungsod ng martial arts, sila ay isang tunay na pangalawang uri ng aristokratiko. Pamilya. Marami silang mga mandirigma sa pamilya. Samantala, ang Quinten. Ang pamilya ay hindi kahit isang pangatlong klase ng aristokratikong pamilya. Totoo, maaari siyang umasa. Ang kanyang tiyuhin na pumatay kay Fane, ang maskadong babae, at Selena ngunit nangangahulugan ito na siya ay hindi rin makakakuha ng isang solong babae. Siya ay binugbog at napahiya. Hindi siya magiging kapayapaan kung hindi niya mahawakan ng isang solong babae. Iyon ang dahilan kung bakit maaari lamang siyang pumunta sa kapayapaan para sa tulong sa oras na ito. Ang tirahan ng pamilya ni Chapman ay hindi masyadong malayo, kaya mabilis na dumating si Caleb sa kanilang vilya at naghahanap ng kapayapaan. Hey! Ano ang isang sorpresa, batang master? Quinten, ano ang nagdadala sa iyo dito? Hindi ko inisip na makikita ko ang araw kung saan ka bibisitahin ako. Ang kapayapaan ay tunay na tulad ng isang baboy, ang kanyang mga pisngi ay mataba at namumula. Pula. Gayunpaman mayroon siyang 2 sexing kababaihan sa magkabilang panig. Ang kanyang mga mata ay makitid sa isang ngiti, halatang masaya siya. Tila naging si Caleb. Inaasahan ng isang eksena na tulad nito. Umupo siya sa gilid at ngumiti. Ikaw ay suave, young Master Chapman. Maaga pa ng umaga, gayunpaman. Natagpuan na ang iyong sarili, 2 magagandang kababaihan. Sok-sok. Ganoon ka na. Kagambala. Ako. Ang kapayapaan ay bahagyang naabak. Nagbigay siya ng isang light push. At ang isa sa mga kababaihan ay natamba. Bakit hindi ka maglaro? Ikaw ang panauhin mo ngayon mula nang narito ka. Siyempre, dapat kong palawakin ang aking pagkamamahalan. Si Caleb ay hindi nagsasalita ng ilang sandali, ngunit hinampis niya ang pisngi ng babae, chokang. Ang 2 babaeng ito ay talagang maganda, mainit at sexy. Ngunit kulang sila ng ilang uri ng aura, aniya, nakangiti. Natagpuan ko ang isang kagandahan. Ang nakaraang 2 araw na isang tunay na kayamanan sa trove. Ang kanyang katawan, ang kanyang mukha, at ang kanyang marangal na aura ay, ang iyong 2 kagandahan dito ay wala kumpara sa siya. Panipi. Kabanata 942. Nang marinig niya ito, agad na bumagsak ang ngiti sa mukha ng kapayapaan. Sa halip, mukha siyang galit. Ang kapayapaan ay nakilala ang maraming magagandang kababaihan dati.
Siya. Naisip ang kanyang sarili bilang isang canvasser ng tunay na kagandahan, at na walang normal. Ang tao ay maaaring tumugma sa kanyang mata. Ang dalawang modelo na natagpuan niya ngayon ay lubos. Maganda. Hindi niya naisip na magkomento si Caleb na sila. Wala kumpara sa kagandahang nahanap niya. Bago masabi ang kapayapaan. Anumang bagay, ang dalawang modelo ay maliwanag na hindi nasisiyahan din. Young Master. Quinten, dapat kang magbibiro, di ba? Sinabi ng isa sa kanila, ang kanyang expression stony. Kami ang nangungunang mga modelo para sa maraming mga palabas sa kotse. At sinasabi mo iyon. Wala tayo kumpara sa ibang babaeng ito. Nagpapalaki ka. Hey! Kayong dalawa ay maganda ang pagtingin, ngunit kulang ka ng isang tiyak na kalidad ng isang babae. Hey! Banayad na aura, kasabay ng isang pakiramdam ng kabutihang loob na tapos ng walang kapantay. Kagandahan, ang uri na agad na nakukuha sa iyo kapag nakita mo ito. At ang higit pang nakikita mo ito, mas nakakaintindi ka. Pinapanatili ni Caleb ang kanyang ngiti. Kung ako, si Caleb Quinten, ay nag-iisang kasinungalingan, sabi niya ng simple, naway hampasin ng mga Diyos. Ako, mayroon talagang isang babaeng ganyan. Ang mga mata ng kapayapaan ay lumiwanag kung kailan. Nanumpa si Caleb. Agad siyang lumukso sa kanyang mga paa at sabik na nagtanong. Siyempre. Nakakalungkot na mayroon na siyang tao kahit na. Gaano kahirap? Caleb. Inilabas ang isang mahabang buntong hininga sa layunin na nakikipag-usap sa isang tinge ng forlornness. Hey! Dumating ka para lang sabihin sa akin ito, batang Master Quinten. Upang sabihin sa akin iyon. Ang mga babaeng hindi ko kasing ganda nang nakita mo. Peace chuckled. Malinaw na hindi nasisiyahan. Mabilis na kumala si Caleb ng kanyang mga kamay. Hindi, huwag. Hindi ko maintindihan ako, batang Master Chaffman. Wala akong ganoong hangarin. Ako ay lamang na nasobrahan pagkatapos makita siya. Sa tuwing naiisip ko siya, ako. Ipinapaalala na hindi ko siya hawakan, at nakakabagabag ito. Dahan daw ang naging kapayapaan. Interesado rin. Mayroon talagang isang babaeng ganyan. Ano ang pangalan niya? Maaari. Dadalhin mo ako upang makita siya, batang Master Quinten. Siyempre. Nagpunta lang siya. Out shopping, marahil. Pumunta tayo at tingnan. Papalawak mo ang iyong mga abot-tanaw. Batang Master Chaffman. Natuwa si Caleb. Alam niya na walang paraan na maaaring tumakas si Selena sa sandaling interesado ang kapayapaan. Siya. Naisip ito, pagkatapos ay idinagdag niya, tungkol sa kanyang pangalan, sa palagay ko tinawag siya. Selena. Natigilan ang kapayapaan. Isang magandang pangalan. Bata. Master Chaffman. Pagkatapos kung ano ang tungkol sa aming dalawa. Ang dalawang modelo. Biglang kumapit sa alinman sa mga bisig ng kapayapaan, na simpering. Hey! Umalis ka na. Una, halika makita mo ako sa ibang araw. Ang kapayapaan ay kumalas at kumuha ng ilang libong mga box, flingang ito sa mga kababaihan. Pumunta bumili ng iyong sarili ng pagkain at magpahinga ka. Sasira ako sa iyo sa loob ng 2 araw. Sinabi mo ito sa iyong sarili. Batang Master Chaffman, hindi ka bababalik sa iyong salita. Panipi. Kabanata 943. Agad na yumuko ang 2 babae at kinuha ang pera. Hayaan. Batang Master Quinten, inaasahan ko talaga na makita kong ang babaeng ito. Nagsasalita ka ay kasing ganda ng sinabi mo na siya. Ang kapayapaan ay hinaampas ang kanyang wala. Chin at naghanda na umalis. Napansin ni Caleb ang mga bodyguard na kasama. Kapayapaan, at pinatay niya ang kanyang mga browser. Young Master Chaffman, ang iyong malakas ang mga bodyguard. Hindi ba napakakaunti sa kanila? Sinasabi ko sa iyo, ikaw. Marahil ay nais na makahanap ng ilang paraan upang makuha ang babaeng iyon sa sandaling makita mo siya. Huwag kang mag-alala. Ang aking mga bodyguard ay medyo malakas. Hindi sila tatanggapin. Kung hindi man, natawa ang kapayapaan. Pagkatapos ay idinagdag niya, huwag nang magsalita, batang Master Quinten. Ang mas ginagawa mo, mas nababahala ang nakukuha ko. Gusto ko talaga siyang makita. Kung siya ay tunay na maganda, sinaktan mo ang loterya. Nag-choke si Caleb. Tingnan mo. Sa iyo alam ko na gusto mo ng magagandang kababaihan, at alam kong mayroon ka. Napakagandang lasa. Gusto ko lang siyang ipakilala sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin? Gusto mo, pera. Ang 1,000,000 ay tila masyadong maliit. Kung maganda siya, ako na. Bigyan ka ng 1,000,000,000. Paano ito tunog? Ang kapayapaan ay nagbigay ng isang maliit na ngiti tulad niya. Nagsalita matapos niyang isipin ito. Alam niya na gusto ni Caleb.
Ilang anyo ng kabayaran, biglang nagpapakilala sa isang magandang babae sa kanya. Ganyan. Ang pagbibigay ng isang bilyong box ay walang problema kapalit ng isang top. Babae sa klase, hanggat nasiyahan siya. Bukod, siya ay magtatatag. Isang pagkakaibigan, at maaari silang magtulungan sa hinaharap. Young Master Chapman, lagi kitang hinahangaan. Hindi ko nais ang pera mula sa iyo. Kita kita bilang aking malaking kapatid. Ngumiti si Caleb. Ngunit syempre gusto ko ng ilan. Maliit na gantimpala, sinasabi sa iyo ang lahat ng ito, aniya. Ang asawa ng babaeng ito ay A. Malakas naman lalaban. Ang lahat ng aking mga bodyguard ay ganap na walang silbi. F***sake, doon. Ay higit sa 100 sa kanila, at hindi nila ito maibagsak. Kaya, sasabihin ko sa iyo ng diretso, Batang Master Chapman, inaasahan kong kaya mo. Tulungan mo akong kunin ang babaeng iyon at patayin ang asawa. Kaya't iyon ang kaso. Kapayapaan. Dumating sa isang pagsasakatuparan. Ang mga bodyguard mula sa pamilyang Quinten ay tunay. Walang silbi. Hindi nila mahawakan ng isang tao. Parang ang asawa ay marahil. Kasing lakas ng isang pinuno ng ulo o isang pangunahing. Hey! Huwag kang mag-alala, aking. Ang mga bodyguard ay walang anuman kundi mahina. Ang iyong mga salita ay nagbibigay sa akin ng ganyan. Muling katiyakan. Masaya si Caleb nang marinig niya iyon. Ikaw ay tunay na maaasahan. Batang Master Chapman. Mula ngayon, ikaw ang aking malaking bro. Hey! Kapag tayo kunin ang babaeng ito, maaari kang magkaroon ng lasa sa kanya. Hindi ko iniisip na mamaya. Panipi. Ha! Tila tulad ng nakakakuha ka ng ansi. Talagang kinukuha mo ako. Kapayapaan. Guffled at malumanay na pumalakpak ng kamay sa balikat ni Caleb. Sige. Gagawin ko. Kilalanin mo tulad ng aking maliit na bro mula ngayon. Ngunit kung ang babaeng ito ay hindi maganda tulad ng ipinangako mo na siya ay magiging, tatapusin kita para sa pag-aaksaya. Ang oras ko. Malamig ang mga insights ni Caleb. Matagal na niyang alam na ang kapayapaan ay matalino, ngunit siya ay kahihiyan para sa kanyang mga mood swings din. Kailangan niya maingat na pagtapak sa paligid ng mataba. Kung hindi niya sinasadyang ay riled ang mataba sa kanya. Mga salita, siya ay pumirma ng isang warrant ng kamatayan. Dahil dito siya ay hindi masyadong nakipag-ugnay sa mga batang masters mula sa pangalawang klase na aristokratiko. Mga pamilya, kung hindi para sa magandang babae, hindi niya kailanman maisip pakikipag-usap sa kapayapaan sa unang lugar. Ano ang mali? Ano ang iniisip mo? Tungkol sa pagkuha ng malamig na paa ngayon. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay bluffang ngayon lang. Panipi. Napansin ng kapayapaan na pansamantalang natigilan si Caleb. Ang kanyang mga mata ay hubog. Makitid na mga slits, at ang kanyang tinig ay naka-iced. Kabanata 944. Hindi ako namumula. Hindi naman. Laking gulat ni Caleb na mabilis siyang kumaway. Ang kanyang mga kamay. Batang Master Chapman, isipin mo ito. Hindi ko rin gusto ang 1 bilyong box na iyong inaalok. Gusto ko lang ang babaeng iyon. Hindi ba iyon indikasyon ng kagandahan ng babaeng iyon? Ha! Nagbibiro lang ako. Nais na makita kang nerbiyos. Biglang sumabog ang kapayapaan. Tapos siya kumaway ng isang kamay. Sumakay ka sa kotse. Kami ay tumingin sa paligid ng Wall Street at makita kung nandoon siya. Kung hindi, dumiretso lang tayo sa kanyang lugar upang kunin siya. Ikaw. Kaya mapagpas siya, Batang Master Chapman. Hindi ka nag-aaksaya ng isang solong segundo. Panipi. Agad na nag-flatter ang kapayapaan ni Caleb. Sa lalong madaling panahon sapat na, 3 Audis ang dumiretso sa labas ng pasukan ng Villa. Oh, tama. Iniisip ko talaga na lahat ng kababaihan. Mga digger ng ginto. Bakit hindi natin subukan at tingnan kung maaari nating gamitin ang pera upang malutas ang mag-issue muna. Sa kotse, ang kapayapaan ay naninigarilyo sa isang tabako, isinasaalang-alang ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagsalita siya. Maaaring mahirap. Sa ibang araw, sinabi ko sa kanila na gagawin ko. Pretuhin ang mga ito sa isang pagkain sa kung ano ang gusto nila, hanggat ibinigay niya sa kanya. Bilang tumanggi sila, sumagot si Caleb matapos itong mag-isip tungkol dito. Nakakagulat. Ang pag-aalipusta sa pagpapahayag ng kapayapaan. Ikaw ay masyadong naive. Ikaw lang. Paggamot sa kanila sa isang pagkain na nagkakahalaga 1 milyon. 2 milyong box. At sa palagay mo maaari mo siyang makuha tulad nito. Sinabi mo ito mismo. Ganito siya. Isang magandang babae. Marami sa mga kalalakihan ang makitid sa kanya. Ang sarili niya. Ang asawa ay marahil ay mayaman din. Siyempre,
ang kaunting pera ay hindi magkakaroon ng pinakit na epekto sa kanya. Ang mga sulok ng bibig ng kapayapaan ay tumaas pa itaas. Siya kumuha ng isa pang mahabang pagdrag sa labas ng tabako bago sabihin, susubukan ko ito mamaya. Mag-aalok ako sa kanya ng 10 milyong bucks, pagkatapos ay 1 bilyon. Hindi ako naniniwala na siya ay tumanggi. Ha! 1 bilyon. Sumimangot si Caleb. Batang Master Chapman. Hindi ba 1 bilyon ang masyadong labis na matulog lamang sa kanya? Ano ang alam mo? Ay! Hindi tatakbo ang isang pagkawala kung siya ay kasing ganda ng sinabi mo na siya. Bibigyan ko siya 1 bilyon at sabihin sa kanya na makasama ako. Hindi ito tulad ng matutulog ako sa kanya ng isa lamang oras. Peace chuckled. Dagdag pa niya, syempre, magiging babae ko siya kung siya handa, at hindi mo siya mahawakan. Ngunit hahayaan kitang subukan sa kanya kung hindi siya sumang-ayon. Pagkatapos ay tapos na ako sa kanya, syempre. Pagkatapos ay papatayin natin siya. Mas gusto ko masunuring kababaihan. Walang paraan na pinapanatili ko ang isang masungit na babae. Biglang napuno ng gulat si Caleb. Paano kung ang babaeng iyon ay talagang nakasisilaw sa pera at sumang-ayon na makasama sa kapayapaan? Ibig sabihin ay gagawin niya ang lahat ng ito para wala. Hindi siya makakakuha ng isang solong benepisyo sa pagtatapos ng araw. Kung gayon paano kung tumanggi siya sa kabila ng pera? Matapos niyang isipin ito, si Caleb hindi maiwasang magtanong, makikita natin kung ano ang gagawin niya mula doon. Kung hindi sapat ang bilyon, mag-aalok ako ng 2 bilyon. Kung tinanggihan niya iyon, kukunin ko lang ang aking mga kalalakihan na ilayo siya. Kahit na ang pinakamagandang babae sa mundo ay worth sa paligid. Peace God. Naniniwala ako na maraming kababaihan ang gagawin. Maging handang samahan ka hanggat gumastos ka ng kaunting pera. At ikaw, maaaring makakuha ng anumang babaeng nais mo anumang oras. Ang mga tampok ni Caleb ay baluktot sa isang hindi mabasa na ekspresyon nang marinig niya ito. Marahil ay madaling sumang-ayon siya. Sa 2 bilyong bucks, ito ay isang malaking halaga ng pera pagkatapos ng lahat. Kabanata 945. Di nagtagal, nakakita sila ng isang lugar upang ihinto ang kanilang sasakyan. Sa kanilang paglalakbay doon, hindi nila ginawa tingnan ang Fane o Selena. Marahil, napunta talaga sila sa Wall Street. Hayaan. Lumabas ka sa kotse. Kumatok kami sa paligid ng Wall Street, at kung hindi natin ito nakikita. Babae, pagkatapos ay pupunta kami sa kung saan sila nakatira. Sinabi ng kapayapaan na may masamang ngiti plastered sa kanyang mukha. Ibinigay ni Caleb ang bagay na ito ng ilang mga saloobin at pagkatapos paalalahanan ng kapayapaan. Batang Master Chapman, iyon ay isang masamang ideya. Hindi ito trabaho. Halos nakalimutan kong ipaalam sa iyo iyon, maliban kay Fane at Selena, doon ay isa pang babae na nakasuot ng maskara na humaharang sa kalahati ng kanyang mukha. Iyon. Babae, wow, may talagang mainit na katawan. Siya ay may ibang kakaibang aura at temperament kumpara sa babaeng sinabi ko sa iyo. Ang dalawa ay iba't ibang uri. Agad na naiilawan ang mga mata ng kapayapaan nang marinig ang pag-angkin ni Caleb. Ano ba? Bakit mo lang ako sinabi? Mayroong 2 magagandang kababaihan, hindi ito lohikal kung gusto ko lang ang isa sa sila. Bakit hindi namin makuha ang 2? Gayunpaman, isang mapait na ngiti ang nakabitin sa sulok ng bibig ni Caleb. Sa totoo lang, nais kong ipaalala sa iyo na huwag pumunta. Kung saan sila nakatira, ito ay dahil ang Hot Woman's combat prowess ay ganap. Isa pang antas, siya ay mas malakas kaysa sa aking pangalawang tiyuhin, hindi man siya sa kanya kalaban. Ang aking pangalawang tiyuhin ay binugbog ng masama sa kanya kahapon, at kahit na naputol ang kanyang daliri. Ano ang F***? Hindi ito maaaring. Ang iyong pangalawang tiyuhin ay A. 3 Star King of War, di ba? Hindi rin siya maaaring manalo laban sa babaeng iyon. Panipi. Natigilan ng kapayapaan sa piraso ng impormasyon na ito. Hindi nakakagulat, hindi nakakagulat. Naisip mong lumapit sa akin. Hey, batang Master Quinten, lumiliko iyon. Ang iyong pangalawang tiyuhin ay hindi rin matalo ang babaeng iyon. Sa kasong iyon, hindi namin magagawa. Pumunta sa kanilang bahay noon. Sa totoo lang, kukunin muna natin ang unang babaeng sinabi mo sa akin. At tungkol sa mainit na babae, makakakuha ako ng isang tao na malakas sa aking pamilya upang makuha siya. Sa susunod, ang plano na ito ay dapat na walang problema. Oo, dapat mong gawin iyon. Maraming nangungunang mga mandirigma sa pamilyang Chapman, maaari ng iyong pamilya.
Tiyak na talunin ang babaeng iyon. Sa mga bodyguard na ito na ikaw. Dinala ngayon, maituturing na maswerte kung maaari nilang alagaan ang taong iyon. Tulad ng para sa babaeng nagsusuot ng maskara, sa palagay ko siya ay hindi bababa sa A. 4-star Queen of War. Nag-chalk si Caleb. Ang dalawa ay naglalakad sa kahabaan ng waltz. Kalye sandali ngunit hindi nakakita ng anumang tanda ng Fane o Selena. Sila ay isang medyo nabigo. Tingnan mo, doon. Tindahan ng damit ng kababaihan. Panipi. Bigla, napansin ni Caleb ang dalawang pamilyar na figure na lumalabas mula sa isang kababaihan. Tindahan ng damit. Tinuro niya ang direksyon na iyon at halos tumalon para sa kagalakan. Kapayapaan. Agad na tumingin sa matulis na direksyon at lumiwanag ang kanyang mga mata. Wow! 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 Hindi ko pa nakita ang kanyang mukha, ginagawa na ng kanyang likod ang aking. Puso ang tibok ng puso. At tingnan ang kanyang malaswang buhok at ang kanyang kaakit-akit na katawan. Ito. Napakaganda. Inilabas niya ang isang marangal ngunit magiliw na aura. Hayaan. Tumaga. Shock. Hindi na makapaghintay ang kapayapaan. Gestured siya para sundin ng lahat. Siya at nagmarcha patungo kay Fane at Selena. Di nagtagal, isang pangkat ng mga kalalakihan ang hinabol. Kina Fane at Selena at pinigilan sila mula sa kanilang landas. Young Master. Quentin, hey, kaninang umaga lamang ang iyong mga bodyguard ay hindi mabugbog. At ngayon muli ka nakasama ng isang bagong batch ng mga bodyguard. Nakatitig si Fane. Sa mga tao sa harap niya. Hindi niya maiwasang mapalabas ang isang maliit na pagtawa. Hindi ba? Hiniling ko sa iyong bodyguard na magdala sa iyo ng isang mensahe. Na dapat kang tumigil. Habol. Kami ay mga tao na hindi mo kayang saktan. Bakit ka nandito? Muli sa isa pang batch ng mga bodyguard. Gusto mo talaga ng isang roach, hindi? Ikaw. Matigas ang ulo, nakakainis, at mabaho. Ngumiti rin si Selena sa disdain din. Dosenang ang iyong mga kalalakihan ay hindi kahit natugma ng aking asawa kaninang umaga. Bakit sa palagay mo ba marami sa kanila ang maaaring talunin ng aking asawa sa oras na ito? Panipi. Sa palagay mo ba ay tanga ako? Malamig na sumingit si Caleb. Ito ay Batang Master Chapman, at sila ang kanyang personal na mga bodyguard. Hindi sila ordinaryong mga mandirigma, ang kanilang kakayahan sa labanan ay tiyak na mas malakas kaysa sa Panipi. Kabanata 946. Nakikita ko. Akala ko sila ang iyong mga bodyguard. Kaya, oo, nakakakuha ka ng tulong. Mula sa iba, hindi ba? Haha, hindi mapigilan ni Fane ngunit magpalabas ng malakas. Tumawa. Perpekto. Ang salitang perpekto, lamang ang maaaring magamit upang ilarawan siya. Ang babaeng ito ay nakamamanghang, karaniwang siya ay isang diyosa. Kapayapaan, sa kabilang banda. Hindi maabala tungkol sa kung kanino ang mga bodyguard at kung anong mga bodyguard. Kanya. Naayos ang gaze sa perpektong mukha ni Selena. Mukha siyang isang hanggal na tao. Drooling sa isang kagandahan sa harap niya. Stinky fatty, sapat na ba kayong nakatitig? Kung oo, pagkatapos ay mawala. Naiinis si Fane sa baluktot na tingin at mukha ng kapayapaan. Siya ay reprimanded walang tiyaga. Brat, panoorin ang iyong bibig. Tiyak na mayroon ka. Isang hiling sa kamatayan, ha? Paano ka nakikipag-usap sa aming batang master sa ganitong paraan? Hindi mo ba alam kung gaano mayaman at makapangyarihan ang aming batang master? Ang mga bodyguard ng kapayapaan ay nagtapon kay Fane ng isang nakamamatay na titig habang siya ay tumahol. Kamukha niya. Malapit na siyang singilin at hampasin. Shush! Panatilihing mababa ang iyong boses. Hindi ka ba maglakas loob na takutin ang magandang ginang na ito? Sa sorpresa ng lahat, kapayapaan. Sigaw sa bodyguard na iyon. Matapos niyang isara ang bibig ng bodyguard, siya noon. Gamulong sa paligid at tumawa. Hoy, kagandahan, nais ko sa iyo at gagawin kita. Ang babae ko, huwag kang mag-alala, babayaran kita ng isang bundok, 10 milyon, paano? Iyon. Ang dila ni Selena ay nakatali sa sitwasyon, at binaril niya ang ibang partido. Isang mabangis at mabagsik na sulyap. Pangarap, tanga ka. 10 milyon ay masyadong maliit. Di ba? Sa palagay ko ay hindi ka talaga sumasang-ayon sa halagang ito, at kung ginawa mo. Gusto ko ng kakaiba. Ang kapayapaan ay may isang mapaglarong pagtingin sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nag-alok siya. Muli, paano ang tungkol sa 100 milyon? Si Selena ay mas hindi nagsasalita at hindi na mag-abala upang ipagpatuloy ang pag-uusap. Ang mabangis at stoic. Ang mga sulyap na binaril sa kapayapaan ay nanatili.
Maliit pa rin, di ba? Haha, mabuti. Gusto ko ang ganitong uri ng mapagmataas na pag-uugali. Paano ang tungkol sa 1 bilyon? Hindi ako kailanman inaalok ng isang halaga bago. Hanggat iniiwan mo ang taong ito, bibigyan kita. 1 bilyon, maganda ang tunog. At hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Tumawa ng malakas ang kapayapaan. Hindi lamang siya ay hindi umihi. Off. Ngunit ang kanyang pagmamahal kay Selena ay lumakas kahit na mas malakas. Batang guro. Si Quentin na nakatayo sa tabi ng kapayapaan ay nagyayelo sa pagkabagot sa pagdinig. Alok ng kapayapaan. 1 bilyon, ang presyo na ito ay masyadong mataas. Bago ito, hindi ba kapayapaan? Sabihin na mag-aalok siya ng halos 200 milyon. Bukod dito, kapayapaan. Ipinahayag na kung ang ibang partido ay hindi sumang-ayon sa 200 milyon, kukunin niya. Ang kanyang malayo sa pamamagitan ng lakas at ibahagi siya sa kanya. Hindi inaasahan ni Caleb na ang kapayapaan ay talagang nag-alok sa babae ng sobrang-sobrang presyo 1 bilyon. Tulad nito, ang isang presyo ay itinuturing na pinakapangangikil sa mga pangangikil. Kung ang sinumang babae, mahirap para sa kanila na tanggihan ang ganoong presyo. Kahit na, para sa mga A-list na kilalang tao o sinumang, tumango sila sa kanilang ulo at sasabihin. Oo sa isang presyo na mas mababa kaysa sa presyo na ito. Batang Master Chapman, hindi. Ikaw, sinasabi mo dati na nag-aalok ka ng halos 200 milyon para sa kahit na ang karamihan. Magandang babae. Paano ka nag-alok ng 1 bilyon sa oras na ito? Caleb. Agad na nag-chime at nagpapaalala sa kapayapaan, natatakot na gagawin ni Selena. Tanggapin ang labis na alok ng kapayapaan, kung gayon hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na tikman. Selena. Gayunpaman, ang mukha ng kapayapaan ay naging mapurol nang marinig ang tinig ni Caleb. Siya. Nag-retort, ano ang alam mo? Ang babaeng ito ay nakuha ang aking puso, kaya 1 bilyon ay hindi isang problema sa lahat. Sa katunayan, sinabi ko iyon sa iyo dati, ngunit iyon ay. Dahil hindi ko inaasahan na siya ay napakaganda. 1 bilyon, di ba? Selena. Biglang nagpahayag sa isang banayad na tono, na may isang ngiti na nakabitin sa kanyang mukha. Biglang humina ang mga paa ng kapayapaan at halos sumakay siya sa lupa. Nang makita niyang ngumiti si Selena sa kanya, mas lalo pa siya sa kanya ngayon. Ang ngiti na iyon ay nagdulot ng pag-asa sa kapayapaan, naisip niya na sasabihin ni Selena na oo. Ang kanyang alok, kaya tumango siya ng agresibo tulad ng isang butil ng manok sa sahig. Oo, aking ginang? Oo, 1 bilyon. Maglipat ako kaagad ng 1 bilyon. Sa iyo hanggat sumasang-ayon ka. Oo, ganun ba? Ngunit paumanhin, hindi ka makakakuha ng 1. Oo mula sa akin, kahit na nag-aalok ka ng 10 bilyon o 100 bilyon. Hindi nagbigay si Selena. Ang iba pang partido anumang pagkakataon. Tinanggihan niya ang alok ng kapayapaan ng malamig habang ang kanyang ngiti ay tumalikod mula sa banayad hanggang sa malamig. Ang batang master na si Quentin ay nagbigay ng malinaw na buntong hininga matapos marinig ang sagot ni Selena, ngunit sa parehong oras. Naisip niya na ang babaeng ito ay talagang pipi at hindi mapaniniwalaan. Paano siya? Hindi isipin ang bagay na ito at isaalang-alang ito. Ang kapayapaan ng bata. Master ng pamilyang Chapman, bukod dito, ito ay 1 bilyon. Ngayon, ginawa niya. Hindi lamang ay daw ng isang kaakit-akit na alok ngunit nasaktan din ang batang master. Chapman. Kabanata 947. Totoo na, ang mga sulok ng bibig ng kapayapaan na dating nakataas, dahan-dahan. Flattened at sa lalong madaling panahon isang madilim na sensasyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Kung ang pera ay maaaring malutas ang bagay na ito, hindi ko pipiliin na gumamit ng lakas, ako ang uri ng tao. Hey, Miss Pretty, binigyan kita ng pagkakataong maiwasan iyon ngunit hindi mo ginawa. Sakupin ito, dahil hindi tayo makakapunta sa isang kasunduan pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging brutal. Ang kanyang mga mata ay mabangis at walang awa. Inikat niya ang kanyang kamay at sumigaw. Isang order, patayin ang lalaki at kunin ang babae. Oo, young master. Ang mga bodyguard ay nakasuot ng masamang pagngisi at gumawa ng ilang mga hakbang patungo sa Fane at Selena. Nag-pump up sila upang pumatay. Lumakad si Fane at tumayo. Harap ni Selena. Napapikit niya ng mahigpit ang kanyang kamao at hinaplos ang braso niya sa dalawa. Mga bodyguard. Humph. Kiddo. Tingnan ang flabby body mo. Ikaw, isa. Ng dalawang bodyguards na snorted cold. Pagkatapos silang dalawa ay nakabalot ng kanilang kamao.
At sumabog ang head-on na may Fane. Sa kasamaang palad, bago ang bodyguard. Maaaring tapusin ang kanyang pangungusap, pareho silang sumabog ng ilang metro pabalik at bumagsak ng labi sa lupa na malayo sa kanila. Paf! Bumagsak ang dalawa. Isang bibig ng dugo nang tumama sila sa lupa. Ang kulay ay pinatuyo sa kanilang mukha. Ang kanilang mukha ay naging maputi. Walang F***ing way. Ang isa sa kanila ay naaayon. Ang isang pangunahing at isa pa ay maihahambing sa isang marshal. Ang sorpresa ay sumulong. Kapayapaan, siya ay nasa isang kumpletong estado ng pagkabigla. Nanlaki ang mata niya at ang panga niya. Bumagsak sa lupa. Young Master Quentin, hindi mo ba sinabi na ang brat na ito? Hindi ba iyon makapangyarihan? Halos dumulas ang dugo ni Caleb nang marinig niya iyon. Young Master Chapman, hindi ko sinabi na ang brat na ito ay hindi malakas. Malinaw ako. Sinabi sa iyo na ang 12 ng mga bodyguard ay hindi ang kanyang kalaban at iminungkahi ko. Para magdala ka ng mga piling tao na mandirigma mula sa iyong pamilya. Ngunit ikaw, ang iyong sarili ay inaangkin. Nasapat na upang dalhin ang ilang mga bodyguard. Ang kapayapaan ay tinimbang. Sa pamamagitan ng pangamba din. F***D***head. Ang bodyguard na ito ay kasing lakas ng A. Marshal at dapat maging sapat na karampatang pumatay sa taong ito. Kumusta na ako? Dapat malaman na hindi siya ang kanyang kalaban. Tumitingin sa pakikipaglaban ng brat na ito. Kapangyarihan, sa palagay ko siya ay kasing karampatang bilang isang hari ng digmaan. Panipit tandang padamdam. Ang natitirang dalawang bodyguard ay mga bihasang mandirigma din, ang kanilang labanan. Ang katapangan ay medyo mabuti. Gayunpaman, kahit nasa gayong katapangan ng labanan, walang anuman kundi basurahan sa harap ni Fane. Makalipas ang ilang segundo, tulad ng nauna. Ang dalawa ay lumipad pa atras, dumura ng dugo at ang kanilang mukha ay naputi at hindi kasiya siya. Mahal na Young Masters, hulaan mo na ngayon. Fane stretched ang kanyang mga daliri at hinaplos ang kanyang mga kamao. Tumingin siya sa parehong mga batang masters. Masidi, na may isang masamang malawak na green na nakaplaster sa kanyang mukha. Nagulat si Caleb. Natumalon siya pabalik ng kaunti. Nag-ungol siya sa terorismo, brat, ako, gawin mo. Alamin. Ako. Nais niyang sabihin sa ibang partido na siya ang bata. Master ng pamilyang Quintan. Sinabi niya ito dati at nagtrabaho ito bawat isa. Solong oras. Gayunpaman, sa oras na ito, bago niya masabi ang nalalabi ng ang kanyang pag-iisip, na pagtanto ay lumitaw sa kanya, na ang mga salitang ito ay tiyak. Maging walang silbi sa Fane. Kahapon ang kanyang pangalawang tiyuhin ay humarap kay Fane at iyon. Hindi man lang nagtrabaho, ano pa ang pamagat ng batang master na ito? Ang iba pang partido. Tiyak na hindi natatakot sa kanya. Pow! Sapat na, sa susunod na segundo, Fane. Malaki ang tinusok sa mukha ni Caleb. Agad na nag-spray ang dugo sa kanya. Ilungat siya ay sumakay sa lupa. Siya ay tulad ng mga bodyguard, spewang. Ang mga bibig ng dugo at ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nahulog. Ang kapayapaan ay gulong ang kanyang ulo. At tinitigan ang nakalulungkot na hitsura ni Caleb sa likuran niya. Sinaksak ng terorismo ang kanyang puso, at ang kanyang katawan ay wobbly sa takot na ang mga taba sa kanyang mabilog na mukha ay nagbabounce ng hindi mapigilan. Brat, ang pamilya ng batang Master Quinten ay kahit saan malapit sa minahan. Ako ang batang master ng isang pangalawang klase na pamilya aristocrat. Sa lunok na lungsod na ito. Kung maglakas loob kang hawakan ng isang solong strand ng aking buhok, marami kang magagawa. Ang kapayapaan ay may barkong may mahina at nanginginig. Boses. Alam niya na ang pamilyang Chapman ay napakalakas, ngunit kasabay nito, natatakot din siya sa isang taong tulad ni Fane, na hindi natatakot. Kamatayan. Siya ay hindi mapakali upang matugunan ang gayong tao. Hindi nag-abala si Fane. Ipagpatuloy ang walang silbi na pag-uusap sa ibang partido, sa halip, inikot niya ang kanyang binti at sinipa ang kapayapaan sa kanyang makapal na tiyan. Kabanata 948. Ang batang master na si Quinten ay bilang taba bilang isang baboy sa mga mata ng iba. Sinabi niya, maging halos 200 pounds. Gayunpaman, siya ay kasing liwanag ng isang balahibo nang makatanggap siya ng isang head-on sipa mula kay Fane, na lumipad siya pabalik ng ilang metro noon lamang. Nahulog sa lupa. Tiniis ni Caleb ang sakit, hinaplos ang kanyang mga ngipin, at nakuha sa kanyang mga paa, lamang na mabagsak ng kapayapaan na lumipad pabalik sa kanya. Direksyon. Bumagsak siya muli sa lupa, na nagdulot ng pangalawang pinsala at ang isa pang bibig ng dugo ay lumabas. Ito ay tulad ng isang kahabag-habag na eksena. Pagkatapos,
Pagtuturo sa ibang partido ng isang aralin, pagkatapos lamang ay lumakad si Fane at tumingin sa ang dalawang batang masters na nakahiga ng masakit sa lupa. Ako, Fane Woods, hindi isang masama, napakabait ko. Ngunit ikaw, ang pangit na mataba na ito. Pangarap na makuha ang iyong mga kamay sa aking asawa, ha? Gusto mo ng isang toad na pagnanasa pagkatapos ng isang. Ang laman ni Swan na humihiling ng labis nang hindi tinitingnan ang iyong sarili. Paano maglakas loob? Tumama ka sa aking asawa, karaniwang naghahanap ka ng kamatayan. Matapos sabihin iyon, tumahimik siya sandali upang bigyan ng bagay ng ilang mga saloobin, pagkatapos ay nagsalita siya. Muli, hayaan ang insidente ngayon bilang isang mahalagang aralin para sa iyo. Sana ikaw ay kumilos mula ngayon, kung hindi man, ang resulta ay hindi maganda at maaari mo ay drag din ang iyong pamilya sa putik na ito. Naiintindihan ko na mahirap ang pamumuhay. At ako ang uri na handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit kung hindi mo pahalagahan ng pangalawang pagkakataong ito, pagkatapos ay huwag ay shove ang sisihin sa akin kapag ikaw at ang iyong pamilya ay nawala mula sa mundong ito. Gosh ko, sino ang ganito? Brat, tulad ng isang pambubuli. Dared pa siya upang talunin ang batang Master Chaffman. Hindi ba niya alam na siya ang batang master ng isang pangalawang klase na pamilya? Panipi. Tama ka, kahit na ang ilang mga batang masters ng mga pamilyang pangalawang klase ay kailangang magbayad ng paggalang kay Young Master Chaffman nang makilala nila siya sa kalye. Alam nilang lahat na ang batang Master Chaffman na ito ay naghihiganti at walang awa. Ngunit ang taong ito ay talagang nangahas na talunin siya ng napakasama. Maraming mga manunood na malakas na nagkomento ay mayaman at makapangyarihang mga tao, sa makatuwid sila. Naturally kinikilala ang dalawang batang masters. Natatakot silang lahat sa mga ito. Dalawang batang masters, lalo na ang batang Master Chaffman, siya ay isang tao. Hindi sila naglakas loob na nakakasakit at hindi nag-aalangan na manatiling malayo sa kanya. Little. Inaasahan ba nila ang isang mas walang ingat ngunit walang awa na tao na nangahas na magturo sa kanya? Isang aralin. Hayaan mo, mahal. Mainit na ngumiti si Fane kay Selena, hinawakan ang kanyang kamay, at naglakad palayo sa pinangyarihan. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila sa isang lugar na mukhang isang tindahan ng gamot sa Chino. May isang paunawa sa pintuan, pera. Pagbebenta. Ang pulutong ay medyo maluwang at mahusay na dekorado, ngunit ang negosyo tila hindi maganda ang ginagawa na kailangan nilang ibenta ito. Mahal, bakit hindi? Binubuksan namin ang isang parmasya ng Chino. Hindi namin alam kung anong uri ng negosyo namin. Nais na gawin pa rin. Kaya maaari naming buksan ang isang incheck apothecary at ang iba pa ay alam na nagbibigay kami ng paggamot sa medikal na Chino. Nag-isip si Fane tungkol dito. At pagkatapos ay bubo ito ng dahan-dahan. Posible ito, ngunit natatakot ako na ako. Hindi ka makakatulong sa iyo sa larangang ito at masusunog ka. Pagkatapos ng lahat, ay magkaroon ng zero medical na kaalaman. Isang mapait na ngiti na nakalagay sa mukha ni Selena. Tumahimik siya sandali pagkatapos ay nagpatuloy, at sa kasalukuyan ang gamot na Chino ay hindi na sikat na. Mahirap para sa amin na kumita. Hehe. Mahal? Ikaw. Naisip ng lubusan. Ngunit ang mga sanggunian na mayroon ka ay naaangkop lamang para sa ang mga pangkaraniwan at average na mga doktor ng Chino. Huwag kalimutan na ang iyong hobby ay isang henyo na doktor. Para sa mga sakit at sakit na hindi matreatable ng Western medicine, tiwala ako na maaari ko silang tretuhin. Dahan daw ang makakakuha tayo. Katanyagan at handa silang magbayad para sa aming paggamot kahit na ito ay labis na labis. Mahal, di ba? O nakalimutan mo na iyon pabalik sa gitnang lalawigan. Medyo ginagamot ko ang maraming mga kakaibang sakit. Si Fane chuckled ay walang tigil. Bilang kapalit, sige na, pumasok tayo at tumingin sa paligid. Si Lynn. Bobled ang kanyang ulo at lumakad papunta sa tindahan kasama si Fane. Ang incheck na ito. Ang tindahan ng gamot ay tinawag na apothecary ni Will. Ang dekorasyon sa loob ay maayos na pinapanatili at mayroong isang patio na may isang hilera ng mga silid sa likuran. Ang tindahan. Malinaw, ang presyo ay hindi magiging mura. Nang papasok sila. Ang tindahan, isang malaking buntong hininga ng pagkatalo ay umuusbong sa himpapawid, ito ay mula sa may-ari. Dito. Hindi ko talaga magagawa ngayon, ito ang sweldo sa buwang ito at hindi mo kailangang lumapit sa Will bukas. Ngayon ay napakahirap para sa ang gamot na Chino upang mabuhay, lahat ay nagtitiwala lamang sa gamot sa kanluran. At ako, hulaan na mahirap ibenta ang Will sa iba, malaki ang tindahan na ito.
Ang may-ari ay pinag-uusapan ng pinag-uusapan sa isang matandang doktor. Ang matandang doktor na Chino. Bumantong hininga kasama ang may-ari. Oo, sa katunayan, kaalaman sa medikal na Chino ay napakalawak at malalim. Maraming mga sakit na hindi maaaring tretuhin ng gamot sa kanluran ngunit posible sa gamot na Chino. Bukod dito, ang gamot na Chino ay nagbibigay ng kaunti sa walang mga epekto sa ating katawan ng tao. Ganito. Isang kahihiyan na ang kaalamang ito ay bumabagsak at kumukupas. Mga tao lamang. Pumunta sa mga malalaking ospital kapag sila ay may sakit. Panipi. Kabanata 949. Ang ginoong ito ay tama at may pag-iisip. Tumango si Fane sa kasiyahan at shortled. Dito ba kayong dalawa upang maghanap ng doktor? Ang matandang Chino. Agad na umakyat si doktor at naglingkod kay Fane at Selena nang mapansin niya. Pumasok sila sa tindahan. Hindi. Nakita namin ang paunawa sa labas. Hindi ba ang lugar na ito? Upang ibenta. Interesado ako doon. Magkano ito? Ibinalik ni Fane ang doktor. Na may banayad ng ngiti. Sir, ang lugar na ito ay nasa isang madiskarteng lokasyon, at ito ay malawak at maluwang sa loob. Pumasok tayo at ipapakita ko sa iyo, hindi ba? Panipi. Ang may-ari ng Will's Apothecary ay umakyat sa kanila kaagad pagkatapos mapansin ang interes ni Fane sa lugar na ito. Bagaman naramdaman niya na ang posibilidad ng iba. Ang partido na kumukuha ng lugar na ito ay lubos na hindi malamang, inilalagay pa rin niya ang pinakamainit. Ngumiti at nagsilbi sa kanila. Pagkatapos ng lahat, bihira para sa iba na maging interesado sa A. Lugar tulad nito. Magandang ideya. Tumingin tayo sa paligid. Tumango si Fane. At sinundan sa likod ng may-ari para sa isang paglilibot sa paligid ng apothecary. Kapag sila lumabas pagkatapos nilang magawa, diretso na napop ni Fane ang tanong, paano? Marami ba ang gastos? At maaari mo ring ipaalam sa akin kung saan makukuha ang mga iyon. Mga kagamitan sa medisina ng Chino. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Lahat ng kontak ng nagbebenta. Naitala ang impormasyon sa notebook na ito. Ibinigay ng may-ari ang isang notebook sa Fane at pagkatapos ay idinagdag tungkol sa presyo ng pagbebenta para sa lugar na ito, hindi ko nais kumita, kaya 1 milyon ang gagawin. Gumastos ako ng higit sana para sa pagkukumpuni, ngunit mukhang taos puso ka, kaya hindi na ako hihilingin. 1 milyon ang sapat ngunit sasabihin ko sa iyo na, ang lokasyon na ito ay madiskarteng at bawat pulgada ay nagkakahalaga ng ginto. Nagbabayad ako ng pag-upa ng 3 taon ng maaga nang una akong umarkila at nagkakahalaga ito ng 10 milyon taon-taon. Gayon din, ang mga halamang gamot na ito ay may halaga din, sa makatuwid, ang kabuuan. Ang presyo ay magiging higit sa 30 milyong mga box. Maingat na nabubo ang may-ari. Ang mga detalye, natatakot na ang mga numero ay takutin si Fane hanggang sa kamatayan. Bata, kung binayaran mo ang 30 milyong box, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa upa para sa susunod na 3 taon. Pagkatapos kapag natapos ang kontrata pagkatapos ng 3 taon, ikaw maaaring makipag-ayos muli sa may-ari ng lupa upang mabago ang pag-upa, ang may-ari. Idinagdag, paano ito, babayaran kita ng 100 milyon at ang lugar na ito ay maging akin. Magre-recruit ako ng ilang mga katulong bukas upang gawin ang paglilinis at pangangasiwa ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay babaguhin ko lang ang pangalan ng tindahan, at iyon lang. Panipi. Si Fane ay tahimik sa loob ng ilang segundo pagkatapos ay biglang nabubo, 100 milyon. Ang may-ari ay lubos na nagulat. Una siyang handa na mawala ang isang malaki halaga ng pera kabilang ang bayad sa pag-upa sa susunod na 3 taon. Siya naniniwala na walang nais na lugar na ito dahil ito ay masyadong malaki at magastos, at mas gusto siya kung pinamamahalaang niyang ibenta ito ng 30 milyon. Talagang hindi siya. Asahan na ang binata sa harap niya ay nag-alok ng 100 milyon. Sir, ikaw, hindi ka nagbibiro, di ba? Tumalon si Adam Apple ng may-ari habang siya napalunok ang kanyang laway. Hindi mahalaga. Maaari akong kumita ng 100 milyon-milyong bumalik sa isang araw o dalawa sa hinaharap. At para sa akin, 100 milyon ay lamang maliit na halaga ng pera. Gayunman, si Fane ay nakasuot ng isang hindi nag-iingat na hitsura. Bukod, parang mabuting tao ka sa akin. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit gusto ko mag-alok ng 100 milyon. Nagpapasalamat ang may-ari na nanginginig ang kanyang tinig. Bata. Tao, 100 milyon ang labis. Naiintindihan ko na dapat ikaw ay mula sa isang mayaman pamilya, at ang pera ay hindi isang problema para sa iyo. Ngunit paano mo masasabi na ikaw
Maaari bang kumita ng halaga sa isang araw o dalawa lamang upang madali ang aking isip? Ikaw. Hindi na kailangang sabihin sa isang puting kasinungalingan. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Ay kamay mo ako. Mangyaring ang iyong bank card. Inunat ni Fane ang kanyang kamay. Sir, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ang mga tao ay tiyak na hindi gagastos ng 100 milyon para sa paggamot. Ngunit para sa mga kaso, tulad ng cancer, mga sakit na walang sakit, o anumang mga karamdaman na nagbabanta sa kanilang buhay, handa silang gumastos ng 1 bilyon, hindi sa banggitin ang 100 milyon. Panipi. Kabanata 950. Bata, hindi ka nagyabang, ikaw ba? Alam mo kung paano pagalingin ang cancer. Panipi. Ang tinig ng may-ari ay nanginginig sa tuwa matapos marinig ang mga salita ni Fane. Siya. Nagtataka kung narinig niya ito na mali. Bata, hindi ka ba nagsasalita ng malaki? Kahit na ang malaki at kilalang mga ospital ay hindi makagamot sa cancer. Kasama ang kasalukuyang pagsulong ng medikal, ang cancer ay hindi magagaling, lalo na sa mga may entablado. 4 na cancer. Ang matandang may edad na doktor ay tumayo mula sa kanyang armchair at dahan-dahang lumakad papunta sa grupo. Ang kanyang mga binti ay wobbly, at ang kanyang tinig ay nanginginig. Hey! Hindi ba pareho kayong nag-uusap na isang sandali na ang nakaraan? Iyon sa katunayan. Ang gamot sa kanluran ay hindi kasing ganda ng gamot sa Chino sa maraming aspeto. Lalo na ang mga malalaking ospital na umaasa lamang sa lahat ng uri ng mga makina upang gamutin sakit. Kung ang mga teknolohiya at mga makina ay aalisin, maaari nila hindi man lang malaman kung ano ang eksaktong sakit, di ba? Fane. Tumawa ng buong puso, na may isang bemused na pagtingin sa kanyang mukha. Oo, iyon ang napag-usapan namin, ngunit hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng ganoong pangunawa sa tulad ng isang batang edad. Ang matandang doktor na Chino ay tumingin kay Fane ng may paggalang at paggalang sa kanyang mga mata. Kung totoo ang sinabi mo, magagawa mong gamutin at pagalingin ang mga kakaiba at walang sakit na sakit, kahit na cancer, kung gayon maaari kang maging tinatawag na isang henyo o mahimalang doktor. Haha, mabuti ang mga pangalang ito ay hindi. Talagang abala ako. Si Fane chuckled excited at pagkatapos ay sinabi sa may-ari. Kaya, ano ngayon? Ibinebenta pa ba ang lugar na ito? Siyempre. Ako ay matanda ngunit hindi isang fool. Haha. Mukhang nakilala ko na ang aking tagapagligtas ngayon. Tumawa ang may-ari. Itedli kasama si Fane at pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang numero ng account sa bangko sa Fane. Inilipat ni Fane ang 100 milyon sa may-ari pagkatapos niyang makuha ang account. Bilang, sige. Mabuti nangyayari lang ito na kailangan ko ng mga tao dito. Doktor. Kung handa ka, mangyaring magpatuloy na magtrabaho dito bukas. Mag-upa ako ng kaunti. Higit pang mga katulong upang matulungan ka. Ano sa palagay mo? Nahaharap si Fane sa matanda. Doktor at iminungkahi ang kanyang pag-iisip. Sir, ikaw, hindi mo pinaplano na subukan ang aking medikal na kaalaman. Inaatake mo ba ako nang hindi alam ang antas ng ang aking kasanayang medikal? Paano kung hindi ko makukuha ang mahalagang papel na ito? Ang matanda. Medyo nadama ang herbalist. Paano niya naiisip na gagawin ni Fane? Hilingin sa kanya na magtrabaho bukas. Gaano karami ang pinagkakatiwalaan sa kanya ng kido na ito? Kung gagawa ka ng isang tao, huwag siyang pagdududa sa kanya, kung nag-aalinlangan ka sa kanya, huwag kunin mo siya. Haha, nagtitiwala ako sa'yo. Bukod dito, narinig ko ang iyong palitan sa naniniwala ako na may-ari na ikaw ay isang mahusay na doktor na may propesyonal na etika sa medikal. Ang isang etikal na doktor ay hindi magiging mahirap sa kanyang mga kasanayan. Tumugon si Fane. Mitiig ang pagkatapos ay idinagdag niya na may isang mapagpakumbabang pagtawa. Bukas ay magre-recruit ako ng ilan mga katulong at babaguhin ko ang pag-sign ng tindahan, at sa palagay ko iyon lang. Wala pa. Upang magbago. Sige, sige. Maraming salamat, Ginoo. Totoong ako. Tagapagligtas. Nagpapasalamat ang matandang doktor na pinasalamatan niya ulit si Fane at muli. Oh, tama. Doktor, magkano ang iyong buwan ng sweldo ngayon? Fane. Nagtanong muli pagkatapos ng ilang pag-iisip ay sumulpot sa kanyang isip. Well, ito ay tungkol sa 12,000 ngayon. Tulad ng alam mo, ang lungsod ng lungsod ay isang mamahaling lungsod. Kahit na ang aking mga anak ay nagtatrabaho, umaasa pa rin ako na maaari akong mag-ambag ng kaunti. Ang pamilya at hindi pasanin ang mga ito. Kaya't nagpasya akong magpatuloy sa pagtatrabaho upang kumita ng pera at pumatay ng ilang oras din. Ang matandang doktor.
Nagbigay ng isang maliit na ngiti at sumagot. Nakikita ko. Simula sa buwang ito, makakakuha ka ng 30,000 bawat buwan. Makakakuha ako ng 2 hanggang 3. Mga katulong para sa iyo upang maaari kang magpahinga at magbibigay ako. Ang mga katulong na 20,000 bawat buwan. Maingat na pinalabas ni Fane ang kanyang maingat. Nakaplanong pag-iisip. Sir, 30,000 ang sobra. Ako, ito, panipi. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.